Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Paano niya masagot yan? Exactly, hindi na Dahil sagot hindi na ko dito. alam kung ano iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niyang galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. I-assure na sa 2028, nandito po kami para sa'yo. Papapangalan namin sa mga Pilipino. Maraming salamat. Hindi po natapos ang aking talumpati sa ICC. Bawalitan! Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa. Hinila, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines! Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Kaso! Kaya siya tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Oo. Dapat kulutan! Nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talagang Saltek! may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila ma! Bisto yung katarantaduhan nila! Mayroon ba? Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din.
one to no one. So kung trililin yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang Nang tinanong siya kung ilan ang pinatay complaint. niya, wala. Kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream Media! ano sabi nila? 30,000 dead. Fake news! Sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 20. 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ni Bangag! Ni Bangag! Marcos Pisot! Konsyaba, ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, Kailangan nyo ng money. kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes! Totoo. Duterte! So naggagamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites, chismis, Mga chismosa! galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct! Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda,
At kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, Wala kayong pakialam. kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Resign na si Bangag! Bangag, resign! Easy! Send him home! Yes, ma'am. Bring Lagi him sinabi ko home! sa'yo, may collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayat talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Davao na lang. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang iwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Wala siyang karapatang mamatay. Yes, ma'am. Taka? Nagpo-protest na tayo over the world. Sa Pinay na tayo, meron na tayo mga magagaling na abogado. Parang hindi tayo pinakikita ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Tayo ng ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulang siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Oh my! Bawal yun. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pagkita sa Presidente VP! Go, go, go! Ako ng tatay. Ang just let your niece funeral. Sa dahig. Ako umiyak ako nung nagkasama. Ako Kasi naging pagdilya yun. magaling po ako. Alam niyo po. At saka si Bibi. But why is it that we always keep coming without resolve? You know what? Why don't we just kick these waffles out of the Malacanang? We have no right. We have no right. No one, no Filipino is right to kick back his countrymen from his own land. No one.
Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa Laban lang! Duterte! Malapit na. Pagod na po kami balik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sisigaw kami ng sisigaw. Bawal mapagod. Laban, Duterte! Ngayon, ano ang nangyayari? Laban! Sisigawan na. Hindi na kami hanggang dyan lang po. Bibi! Ano na po? Nagpapakit na magkaya wala ko doon. It's happening na po sa Lensor. Hello. So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure. Ferdinand Marcos, please. Alice Padilla. Okay na narinig natin na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kahit kami, kung kailan kami dito, pero ang mga bayan namin, Marcos resign! Kami doon. Marcos bangag! Bigyan ko lang ng bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibi ko, ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, we have to respect Tulad the ng legal sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Sigaron pa ta, ubuhon pa ta nga. Isunod ang ano? Isunod ang Yes, ma'am. Pero, hindi dahil sa ICC. No. Kundi ang Interpol ang sinunod. na pwedeng Sinong principal ng sabihin Interpol? ng ICC. Pilipinas Same story. na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend
siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila na ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan sila ng bayad sa ICC. Dinagdagan nila ng bayad. Kasi ano eh, pumunta ako. Tamang proseso. Oh, saglit lang. So, Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Subo na sila eh. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ma'am. May tanong po ako, kung kami pong mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng station sa European Parliament, magkakaroon po kami ng Work that way. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Live ang tapos magandang Yung mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila makontrol, no? hindi nila magraso. Dito na naglilista Alam nila kung na ano may yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikakit Na naman dyan. sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. dapat i-DNA, Sara. Tanik boto yun. Ay, yung sako, hindi man lang nabago. Negative 50. Negative 100. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses na nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Mami, ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga, ano po yung masasabi? Marami po kami Pilipino ang naniniwala
pagdakit ng tatay dito ay ginawang palimutan kalanggan doon sa Yan din ang sinabi ko noong unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nine years sa Napapansin Pilipinas, nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o nag-iskubre na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang Impeachment complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe na mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Sarah, dapat pala. Yes, ma'am. But mayroon itong mga ligas sa examples doon. And the first thing are very strong when the old Ayan po mga like Mr. House kasama po lagi natin dito. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Tawat na, init na. at ito, opinion ko lang. Dahil marami talaga ang nagsasabi ng leader siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Yes. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya ng Marcos. Hindi siya tulad Sorry. noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gusto i-project sa ating lahat. Kung nakikita niyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Sana hindi mo na lang ikinampan niya. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inubos na yung pera. 6 years lang ang termino ng presidente. mapabodol. Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Yes. Bodol!
Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. Duterte! Duterte! Matyaga talaga si Inday. Willing siya talaga makinig sa tao eh. sa sa atin yan, sasagot lang tayo na common sense na lang yan. Pero matyaga talaga, bilib talaga, willing siya talaga, Duterte! willing talaga siya makinig. Katao talaga sila. Ayaw na, di na si Inday magpapayong. Mainit na mainit! Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Paano niya masagot yan? Sagot yan, ma'am. Exactly, hindi na Dahil sagot hindi na ko po dito. alam kung ano iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niyang galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. I-assure na sa 2028, nandito po kami para sa'yo. Papapangalan namin sa mga Pilipino. Maraming salamat. Hindi po natapos ang aking Siguro nilang talumpati matrasuhin sa yung mga ICC. pamilya nyo ha. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Pahinga mo. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya ipapilit. Kaya na tao minahawa. Kaya na tao minahawa. Gusto niyo talaga itong init na ito? Nagulat Ito kayo magkakasakit. May ano pa ba? May picture pa ba Sa dito? lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Pinanito na lang. Ayaw pagkasakit kay magpresidente pa ka. Ayaw natin ng araw sa Pilipinas, araw-araw ito. Minsan lang ito. May hinahanap akong Pinay. Ano? Sa papicture ako, Ariking King. Oo. Mainit na. Ulan daw maya. Okay lang. Uy, ulan na talaga ngayon. Oo. Sa dagat, kibining sa dagat. 10%. Direct 35. Hindi mo nakabikini na. Ano sila? Uy, hindi naman na. Ako din ma, kahit ako man, gusto ko rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng tatlong taon. Nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Alvin! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong suporta at sa ating pagtitipon yung umaga nito. Ayan na po at patuloy tayo mamaya. Sundan nyo lang.